Mainit na araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kaya ako ay nandito sa Dalampasigan upang magpahangin, no? At hindi gaya dyan sa EDSA, sabi nga sa Pampanga, na may nagrarally na mayroon pa dyan, no? Yung mga rallyista, hinaharangan nila ng bus, yung EDSA. Binablock nila. Nako naman, huwag kayong mamirwisyo mga kababayan. Ito ba ay dahil sa suporta nyo kay Senator Marcoleta sa kasong plunder? Ngayon, panoorin nga natin, pakinggan natin itong panayam sa DCMM ni Alvin El Chico at ni Miss Doris Bigornia kay Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano IV. Pakinggan po natin mga kababayan. Umaga po si Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano the Fourth. Yan, maana sa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Assistant Ombudsman. Good morning, sir. Good morning po, Alvin. Magandang umaga po, Ma'am Doris. Opo. Opo. Maraming development sa Ombudsman pa lalo pa nga't nag-press con kahapon si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ano po, unahin na po natin yung sabi niya ay sasampahan ng kasong plunder. Itong si Senador Rodante Marcoleta, pati na rin yung si dating Congressman Mike Defensor, di ba pang donor. Ano po, once again, I know, Miko, na ipa-explain na namin sa iyo yan. Ulit-ulit na tayo Paano naging plunder, ano po. Pero please refresh naman, kahit ako ngayon nalilimutan ko yung Correct. paliwanag eh. Oo. Paano nauwi sa plunder yon yung donation sa kanyang 75 million pesos, Miko? Yun. Opo, Sir Alvin, maraming salamat at gusto ko rin naman po na ulitin yung aking explanation. Dito po kasi sa RA 7080 or yung plunder law, may nakasulat na mga acts na that can form plunder. At isa po doon yung receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, or kickback. Itong mga to, naiintindihan ko po naman kasi yung iniisip ng tao na dapat public funds. Pero dito sa pangalawang na nakalista sa 7080, hindi naman ho siguro pwedeng maging gift ang public funds, no? So, ang talagang tinutukoy nung pangalawang act na nakalista dito ay talagang private funds. Pero hindi lang talaga kadalasang ginagamit itong pangalawang act. Pero pasok pa rin talaga siya doon sa definition ng plunder. Ngayon po, i-explain ko lang din po yung context ng nangyari, no? Si Senator Marcoleta ay isang dating congressman, and at that time, nag-file ho siya ng certificate of candidacy para tumakbo bilang senador. Nanalo ho siya, di ba? Pero as a general rule po kasi, ang mga public officials, kagaya ko po, ay hindi pwedeng tumanggap ng ganito kalaki na halaga na 75 million. As a general rule. Ang exception lang po doon sa rule na yon ay kung tatakbo ka nga ng, for another public office or if you're running for the same office again. No? So, doon lang tayo pwede humingi ng contribution galing sa pribadong sektor sa ganung halaga, no? 75 million. Ang threshold ho kasi ng plunder is 50 million pesos ho. Hindi ho ba? So, yung 75 billion is well above that. Ngayon, hindi naman niya dineclare sa kaniyang SOSE. So, sa COMELEC, hindi niya dineclare. Ibig sabihin, hindi niya ginamit or hindi niya dineclare para sa campaign yung 75 million. Hindi din niya dineclare yung 75 million sa kanyang SALN. At by his own admission sa kanyang mga panayam sa ibang station, no? Admittedly, nakakuha siya ng 75 million from 3 donors. And on the other side, yung mga donors ho na yun, yung ilan po, ay nag-admit din na nagbigay siya ng I think 25 million or something to that effect. Tama, 25. This used to be Okay. just with an Tingnan natin mga kabayan. Akin lang linawin yung sinabi ni Assistant Ombudsman Jose Dominic Clavano IV. Kung ang pagtanggap sana ni Congressman Marcolita noon, kung hindi sana siya congressman, na tumanggap siya
sa tatlong supporters niya, ay wala sana siyang kaso. Sa kadahilan ng hindi siya congressman. Ito kasi bravery ito eh. Bribery ito eh. Pag-bribe, no? Pag-bribe ito kay Marcoleta na nasa pwesto pa siya. So, alam mo tawag na, di ba, bawal ang mga government officials na tumanggap ng regalo. Ayun. Ay, ang kaso nga, kongresista ka noon eh. Kaya, yung 25, magkano ba yun? Di ba? 75. Pasok sa threshold ng plunder. Ang threshold kasi ng plunder is 50 milyones. Di yun ang kinaso sa'yo. Yan ang ikakaso sa'yo. Ngayon, nagrally ang iglesia ni Kristo, yung miyembro. Ito, alam naman natin na ito ay suporta sa iyo. Itaga mo sa bato. Sabi mo rito, wala na po tayong kakampi. Ay ano yung mga nagraraling yan? Bakit nandyan yan? Di ba, mga nakaraang araw, yung mga DDS, vlogger, sabi, pag kinanti ka raw, malalagot sa iglesia. Ngayon, patunayan yung hindi iglesia ni Cristo members yung mga nandiyan dyan. Sabi mo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po ay ang paglingkuran kayo. Nako naman. Ano bang paglingkod ang sinasabi mo? Na gusto mo mang i-give up ang Kalayaan Island Group. Pagkatapos, nung tinanong ka ng media, sabi mo, hindi nila alam yung konteksto ng sinasabi mo. Ay, yung kamiyembro mo eh. Si Kato Nying. Sinabi niya, wala siyang makita doon. Ay, journalist yun. Ang mahirap sa inyo, yung mga korap sa gobyerno, pag kinakasuhan, walang kasalanan. Alangan naman ako. Alangan naman si Juan. Alangan naman si Pedro, si Maria. Puro na lang kayo, walang kasalanan, walang kasalanan. Sabi mo, kung kasalanan pong matatawag iyan, humarap ako sa kanila ng buong tapang para malaman nyo ang totoo. Kaya nga humarap ka. Huwag sabihin mo yung mga kamiyembro mo na huwag kang suportahan. Hayaan mo ang batas na gumiling. Ay kung wala kang kasalanan, ay di salamat. Salamat sa Diyos. At kung may kasalanan ka naman, ay pagbayaran mo. Alam mo, Senator Marcolita, doon pa lang sa investigasyon nyo, kaya Diskaya, halatang halata ka na. Yung asawa mo pala ay nasa ano pala ng insurance ng Diskaya. Nabulatlat. Kaya ikaw ay nag-aabogado ka eh. Sobra pa ang tapang mo sa Senado. Matapang ka masyado, Marcolita. Huwag niyong gamitin ang simbahan niyo sa panakot sa gobyerno. Actually, ilang porsyento lang naman ang iglesia ni Cristo eh, kumpara sa Katoliko. Ay kung magsumali lahat yung mga hindi iglesia ni Cristo na tapatan kayo, saan kayo pupulutin? Alam nyo, ang simbahan, ginagamit sa tama. Huwag niyong gamitin sa karahasan. Ito yung may tension dyan sa dyan sa EDSA. Kasi yung mga protester, yung mga realista, hinaharang yung bus para i-block sa EDSA. Tama ba yan? Sino ba nagpo-protesta dyan? Di ba? Kamiyembro nyo? Itong surprise rally na sinasabi ng PNP. Ito pa. Sabi pa ni Edwil Zabala, hindi tutol ang iglesia sa pagpapatupad ng batas. Ay ano ito ang ginagawa nyo? Hindi ba ito ay sinyalis ng pagtutol? Hindi bat pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay
pagtakpan ang katiwalaan. Sino bang ayaw na lumitaw dyan ang katotohanan? Hayaan nyo muna gumiling ang batas. Kayo, wala pa nga. Ayaw nyo kasing arestuhin eh, kung sakali man. Maraming Katoliko ang inaresto. Subalit ang Katoliko, nagrally ba para hindi arestuhin? Hindi. Ang ibang relihiyon, yung kalaban yung relihiyon, MCGI, pag may nagkakasala sa kanila, hindi sila nagrarally. At iba pang relihiyon, kayo lang naman. Kayo lang. Kaya gamitin sana ang simbahan nyo sa tama, sa pag-ibig, sa paggalang sa batas, paggalang sa yan ba nasa kasulatan yan sa Biblia eh. Irespeto ang gobyerno, ang namumuno sa gobyerno. Pero kayo, pag may kamiyembro kayo, nakakasuhan, rally kayo kaagad, rally. Ano, bakit? Ano bang mayroon dyan? Ano bang mayroon sa Iglesia ni Kristo? Hindi naman ata kayo pumapatay ng tao. Parang ang ginagawa niyo, parang tapang ang pinapakita niyo sa taong bayan. Huwag ganon, huwag ganon. No? Ang simbahan, ginagamit yan sa pagpapakumbaba. Hindi yung ginawa niyo ng walang isip ang ibang miyembro niyo. Pag sinabi niyo, ito ay ibuto, binubuto. Pag itong sinabi, o pumunta doon, pupunta doon, rally dito. Huwag ganon. Huwag ganon. Bayan. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Salamat.